Magandang gabi sa lahat at sa ating tagapakinig ng ating kwento. Ngayong gabi, ang inyong maririnig na kwento ay hango sa totoong buhay na pangyayari. Pero bago natin simulan ang kwento, please like, subscribe, and hit the notification bell below para ma-notify kayo pag nag-upload kami ng bagong kwentong katatakutan. Ang ating kwento ngayon ay hango sa totoong buhay na pangyayari. Ako pala si Paeng, laking probinsya. Ang aking ibabahagi ay aking karanasan nung akong bata hanggang ako'y magbinata. Ngayon ay 29 anyos na ako. Lumaki ako sa lola at lolo. Nung bata pa ako ay laging kinikwento ni lola na mga nakakatakot na bagay. Meron siyang kwento sa akin na tungkol sa mga elemento na mahilig manggaya ng tao sa loob ng bahay. Noong isang araw, habang kami nagpapagawa ng bahay, merong mga paa na nakikita ang aming lola. Kaya bigla itong napasigaw na bumaba daw kami sa tambara. Subalit andoon kami sa labas ng bahay na naglalaro. Kaya anong tinawag kami ni lola? Laking gulat niya na ang mga sumasagot ay nasa labas ng bahay. Kaya dali-dali siya lumapit sa tambara para silipin kung sino yung mga batang paa ang nakikita niya. At laking gulat ni lola na wala siyang makitang bata o tao sa itaas ng tambara. Kaya agad niya ito ikinuwento kay lolo at sa mga tiyuhin ko. Dahil minsan, naikwento din sa amin ni lola na nung dalaga pa daw ang aking nanay meron daw itong nakikita na bata na nagtuduyan sa baging ng passion fruit sa likuran ng bahay. Dahil dati, meron malaking puno ng sampalok na binabalot ng passion fruit. At tinatawag pa raw ito ng aking nanay na kaibigan. Minsan, kinakausap pa raw niya ito. Pero di ako naniniwala dahil hindi ko pa ito nakikita. Noong bata pa ako, di agad ako naniniwala basta kwento-kwento lang. Dumating ang mga araw at lumipas ang mga taon. Minsan, di sila nagpapakita. At nung panahon ng Disyembre, masaya kami na sinalubong namin ang Pasko at Bagong Taon. Doon na naman nagpakita ang mga elemento na ginagaya ang mga tao sa bahay. Nung gabi ng Bagong Taon, masaya kami na naghahanda para sa mamayang gabi ng alas 12. Maaga pa lang, alas 7, nag-umpisa na agad ang Christmas party ng pamilya. Madaming handa, merong mga palaro. Ang saya namin nung panahon na iyon. Nang matapos ang Christmas party, nagsiuwian na ang mga kamag-anak sa kani-kanilang bahay para doon na mag-abang ng Bagong Taon. Mga alas 10 pa lang natulog na kami. Para pagdating ng haping gabi, gigising na lang kami para magdiwang ng Bagong Taon. Pero nung gabing yon, nagpakita ang elemento na nanggagaya ng tao sa bahay. Nung 11:30 ng gabi, nagising daw si lola para mag-CR. Nung panahon na iyon, bigas lang na lampara ang aming ilaw. Kaya di na nagawa ni lola ang magsindi, gawa nang nagmamadali siya mag-CR. Habang papunta si lola sa CR, may nakisalubong daw siya na babae. Inilawan daw niya ito ng pinlight sa muka. At nagulat pa daw si lola na muntik daw siya masagi ng babae. Pero walang imik. Nang sa CR na si lola, ay agad siyang umihi. Nang pabalik siya sa kwarto, timing alas 12 na ng gabi. Kaya ginising niya kami lahat ng apo para magdiwang. Habang kami kumakain,
Nagtanong si Lola sa isang kong pinsan kung nakapag-CR daw siya dahil nga may nasalubong daw siya na babae na kapareho ng damit niya. Pero di lang ni Lola namukaan yung babae. Sumagot ang pinsan ko. Noong mga time na yon, hindi daw siya nakapag-CR. At agad naman tumayo ang balahibo ni Lola. At agad naman itong kwento na may nakasalubong itong babae kagaya ng damit niya. Pero nakalaylay ang buhok sa muka, kaya di niya ito nakita. Dahil nung time na kasalubong ni Lola yung babae, muntikan niya itong mabangga at di man lang umimik yung babae. Sabi pa nga ni Lola, "Oh, sabay iwas sa babae," pero yung babae walang imik. Lumipas ang mga taon, nung high school ako, umuwi ang tita ko galing Saudi. Sa sala sila natutulog magpamilya dahil madami sila. Noong mga gabing yun, bababa sana ako ng kwarto para umihi. Nung sa hagdanan pa lang ako, bigla akong nahinto. Dahil sa liwanag ng buwan na nanggagaling sa bintana, may naaaninag akong batang naglalaro sa likod ng electric fan na para bang tinutusok-tusok niya ito. Pero nung una, natulala ako bigla. Hulmang bata na parang liwanag sa dilim pero wala itong mukha. Dali-dali akong lumipat sa switch ng ilaw para buksan ito. Laking gulat ko na wala akong makitang bata sa likod ng electric fan. Agad kong pinatay ang ilaw sabay takbo pabalik sa kwarto at di ako nakapag-ihi nun. Makalipas ang ilang araw, nagkwento ang tita ko na tuwing matutulog sila merong nakatitig na bata na nakaupo sa stall sa upuan na para bang nagbabantay sa kanila. At doon na rin ako nag-open up sa kanila tungkol nung isang gabi na yun na may nakita akong bata sa likod ng electric fan. Kung hindi nagkwento si tita, di pa sana ako magkukwento sa kanya tungkol sa nakita ko dahil sa takot. Dahil naiisip ko, baka pag ikwento ko sa iba ay baka magpakita ulit ito sa akin. Noong una, hindi ako naniniwala sa mga ganong kwento. Hanggang sa huli na ako na mismo ang nakakakita ng mga ganong bagay. Please like and subscribe for more videos. At pwede rin kayong magbahagi ng inyong kwento. Maaari lamang mag-email sa aming email address. Salamat.